Golden State Warriors versus Dallas Mavericks. Well, eto nga marahil ang pinaka-crucial na laro ng Warriors ngayong season. Bakit? Marahil kung inyo ngang matatandaan, dikit-dikit ang record ngayon sa West at sa last 7 to 8 games nga po ng mga teams dito, napaka-importante simula top 5 hanggang sa top 10. Posible nga pong magbago ang kanilang posisyon sa mga susunod na araw, pero pagdating naman sa Warriors, mukhang mapapalaban sila sa Dallas Mavericks. Tara na't alamin natin dito ang preview ng dalawang team na ito. Sino nga bang yamado? Sino naman ang dehado? Tara na't talakayin yan at pag-usapan ang naging pahayag ni Shai Gilgeous-Alexander matapos nilang ma-clinch ang playoff spot. Nagsisimula na naman nga itong magyabang o sadyang babala lamang ito para sa kanilang mga makakalaban. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa akin channel. Shai Gilgeous-Alexander. Well, isa nga ito mga ka-one story sa mga point guards na matunog ngayong season lalo sa West. Isang all-star caliber player na marami nang natalong mga contender. As of today, sila ang number 1 sa West na may hawak na 52 to 22 win-loss record. Hawak rin naman nila kung sakali ang home court advantage sa playoffs, pero pagkatapos nga po nilang makuha ang unang pwesto sa West, mukhang nagsisimula na naman nga itong magbabala. Ayon nga po sa naging pahayag niya, see you in June. Ibig sabihin, see you sa finals. Well, mukhang sinisigurado na nga po nito na lalaban sila sa finals. At pagkatapos nga po niyan, agad rin namang umalma ang ilang mga NBA fans dahil eto nga daw ang pumalit sa pwesto ni Ja Morant. Alam naman nga natin na ganito ang sinabi ni Morant last year na I'm fine in the West. Kaya naman sa naging pahayag ng ito ni Shai, mas lalo lamang ang tumaas ang expectation ng karamihan sa kanila. Pero kung susumadahin natin, hindi rin naman nga malabong mangyari ito, pero ang problema lamang, real talk, iba ang laro sa playoffs, iba rin sa regular season. Marami nga pong mga analyst ang naniniwala na kulang pa ang team na ito ng experience sa postseason. Pero kung makakagawa nga daw ang team na ito ng adjustment para masabayan ang ilang mga contender sa West, malamang sa malamang kaya nilang panindigan ang sinabi ni Shai Gilgeous-Alexander tungkol sa finals. Pero tingnan na lang natin mga ka-one stories, anybody's ball game, ika nga nila. Samantala, pagdating naman dito sa inaabangang laro bukas ng Dallas Mavericks at Golden State Warriors, 5th seed versus 10th seed. Eto nga ang mga ka-one stories, ang storya sa magiging laro. Sa parte nga po ng Warriors, napaka-importante ito para sa kanila dahil kung mananalo nga sila, lalayo na nga ang kanilang record sa Houston Rockets at magkakaroon ng pagkakataon na dumikit sa pangsyam na Los Angeles Lakers. Eto na rin naman kung sakali ang pang-apat na panalo nila kung mananalo sila sa Dallas. At sa parte naman ng Dallas Mavericks, well, seryoso rin naman ang team na ito sa West dahil target nga po nilang masigurado at mahabol ang top 4 para magkaroon ng home court advantage sa playoffs. Ayon nga po sa naging pahayag ni Coach Jason Kidd, if possible, gusto nilang makuha ang 4th seed sa West, sapat pa rin naman ang kanilang natitirang laro para makuha ang kanilang target. Kaya naman sa magiging preview nga ng kanilang laro, parehong mainit, parehong nasa winning column. Magkakatalo lamang kung sino agad ang makakakuha ng momentum, pero mukhang may kaunting advantage dito ang Warriors dahil sila ang may hawak ng home court advantage, pero hindi rin naman ito problema sa Dallas dahil maganda ang record nila ngayon sa mga road games. Kayo mga ka-one stories, sino nga bang yamado sa labanang ito? I-comment nyo lamang yan